Ayan. Balitsin yung rabbit. Ang lakas po ng ugong ng ulan bukas. Ayoko na pong magsabi ng marami kabuti. Pero ngayon, magsasabi na po ako. Marami pong kabuti bukas. 100% dahil sa lakas ng ulan na ito. Tagal naming hinintay ito ng mga nangabuti po dito sa Finland. Sa wakas. Iyan po, maganda senyales. Mula kagabi hanggang ngayon, umuulan. Siguradong bukas po, napakarami tutubong kabuti. Grabe po ugong. Ugong na microwave po. Sa labas, sobrang saya ko po. Ilang linggo din po sinasabing uulan, pabugso-bugso, pero ito po yung pinakamaganda para sa pagtubo po ng kabuti. Ingat din po sa mga kababayan po natin sa Pilipinas, sa mga maulan po na lugar, lalo na po sa binabaha. Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangang Lakbayan. Nag-uulan po ngayon. Maganda pong senyalis po yan para po sa mga kabuti. Pero gusto ko pong magmukbang po ngayon ng dinengdeng. Meron ding chicharon akong natira. Tapos yung manggang hilaw po akong nabili kahapon. Dinengdeng po na kabuti. Saka may labong po rito. Ay, saka gagawa din po ng mango shake. Samahan po ninyo ako. Ang mga kabuti po, may iba-iba po yung preparasyon. Pwede nyo pong i-dry, pakuluan, iluto agad, di po nakakain ang hilaw. Kaya ingat-ingat po sa paggawa po ng kabuti dahil may iba't iba rin po yan na preparasyon. O di ba hindi agad sasabsabin agad, di ba? Ako po, dinadaray ko po, pinakukuluan bago po ihalo sa mga ibang lutuin. Kaya ingat po tayo lahat. Ingat po lagi. Pag hindi sigurado, wag pong kukuha ng kabuti. Napakasarap pong manguha ng mga kabuti po dito sa kagubatan sa Finland. Unang-una po, napakalinis. Pakalawa, ligtas. Ay, napakasimple ko lang pong tao. Napakababaw po ng kaligayahan ko. Galing po ko sa mahirap na pamilya pero hindi naman po kami nakaranas ng gutom. Pag nasa gubat po ako, naalala ko lang po yung buhay po namin nung maliit po kami. Malapit po ang tahanan po namin sa gubat at sa ilog. Kabukiran, kaya pag nasa gubat po ako, nagkakaroon po ako ng peace of mind. Kaya enjoy lang po natin mga simpleng buhay. Alagaan po natin yung kapaligiran po natin. Grabe po itong forest na ito, napakaganda. Iba po talaga pag nasa bundok. Ito po kasi malabundukin. Yan. Parang lang po tanga talaga. Pag narinig ko po yung ganun tunog ng kabuti. Pag hinuhugod ko po sa lupa sobrang saya ko po. Sarap tignan, ewan ko po. ASMR po, di ba? Ayan, sa tuloy-tuloy po na paglalakad. Ang dami po, ang ganda. Hindi ko po alam kung ilang kilo na po yung basket. Mukhang kinukulanin yung kili-kili ko sa pag bibit-bit. Okay lang, ang ganito naman kasarap ang pakiramdam, tapos makukuha po ninyo, di ba? Magre-reklamo pa ba? Libre. Napakaganda ng kalikasan. Ang gwapo ng nangunguha. Napakaganda ng lalaki. Napakabait. Perfect na perfect. Medyo matigas yung mga nakadikit na buhangin. Gusto po talaga nito medyo
Mabuhangin po yung tinutubuan. Kasi kung sa bahay po maglilinis na po. Yan, ganda. Napakaganda. May kumukuha po kasi ng video sa kabila. Kumukuha ng pere. Kaya ayoko pong mag-ingay. Ang mushroom po, siyempre pag inuwi po natin ng bahay, mas makikita pa po natin yung mga extrang dumi. Kaya double cleaning po sa bahay. At least, hindi na po yung mas maraming dumi kasi nilinis na po natin sa gubat, di ba? Ganda po. Ito po yung white na variety po. Ang penny bun. Ayoko po masyadong balatan kasi hindi rin po madaling makakuha dito ng penny bun kasi syempre meron po mga secret places. Ano po talaga dito eh. Kailangan sekreto. Pero iba po nakakita na rin po ng iba eh. Pero pinagkuhanan po natin ito. Lagi pong marami sa lugar po na yun. Yan, kailangan po malinis na malinis. Syempre pagkain po ito. Imagine po di ba? Dahil sobrang naglinis ng paligid nila. Makakuha kayong gantong kasarap ng mushroom. Naku, sa Italia po, mahal po ito. Sa mga Mediterranean countries. Pag ito po ay in-import po nila. O in-export sa ibang bansa. Napakamahal po. Kapag magdadry po tayo ng kabuti, dapat yung lalagyan dry na dry din. Malinis. At lagay po natin sa maayos na lugar. Huwag naman po naaarawan. Ayan, ito po penny bun. Well sealed po yan. Airtight. O, diba? Para pag magluluto ako, meron akong reserva. Marami po akong dry na mushrooms. Maganda po yung gantong lalagyan. Kung wala kayong ganito, pwede kayo maglagay ng plastic dito. Yung mga simpleng garapon para masil. Kailangan po talaga hindi pinapasok ng hangin para hindi po lumambot at yung mga ibang harmful na insekto baka pumasok din. Kaya kailangan po talaga well sealed, yung takip na maayos. Bago tayo magluto ng aking paborito sa kabuti na dingding, meron din po ako dito sa freezer. Gumagawa po ako ng yelo yan. Hindi po ako bumibili ng mga social na lagyan. No? Kalanturan lang. Ito yung chanterelle. Yung chanterelle gusto ko po ito sa cream saka sa potato. Yung mga tinapay po kasi dito na finish mother ko eh.
Yan po yung freezer ko. Yan po yung mga kabuti sa ilalim. Pinakuluan ko po. At makikita natin mamaya yan. Yan, ito. Kabuti ito. Ayan. Ayan. Ano naman po ito? Sheep polypore. Masarap po ito sa chop suey. Manguwatin po tayong sheep polypore sa mga susunod na araw. Yung penny ba, naubos na. Ito. Dali lang po ah. Ito. Kung makita po niyo, di ba? Yan. First class. Penny ban. Ito po yung ididingding natin. Young ones po ito. So, ganyan po yung pag-iimbak ko. Kaya, kung may freezer po kayo, mas maganda po sa kabote. Pwede lang po ilagay yung fresh yung kabote sa freezer. Pero mas maganda, alamin po natin preparasyon bago po ilagay sa freezer, di ba? Hindi po lahat ng kabote porket fresh diretso po sa freezer. Hindi po. Iba po kailangan po talaga pakuluan. Ayan, i-defrost ko lang po ito sa microwave. Meron po naman setup ang microwave. Siyempre, wala namang microwave, lagay nyo po muna sa rep. Dahan-dahan ma-defrost. O sa kusina po ninyo. Okay. Huwag nyo po muna alisin sa lalagyan kasi pag nakabuyang-yang, kung yung mga insekto, di ba, papasok dyan. O pag niluluto nyo po insekto, kailangan safe. Ayan, umpisa na po nating magluto ng dinengding na kabote. Yung penny ban po na kabote, naku, mahal po yan. Isa po sa pinakamahal at pinakamasarap na kabote. Kahit hindi po kumukulo yung tubig, lalagay na po ako ng sibuyas na pula at kamatis. Ang dinengding naman po, iba't iba naman po ng versions, di ba? Kung ano yung available sa inyong bakuran. Depende sa inyo kung anong gulay yung gusto nyo idingding. Father ko po kasi Ilocano. Ang magtatanong po, father ko po ang Ilocano. Naglagay po tayo ng sibuyas kamatis. Lagyan po natin ng konting, bigyan natin ng konting halo. Haloyin lang po natin yun. Gusto ko po kumukulay yung kamatis sa kanyang sibuyas sa sabaw. Maglalagay na rin po pala ako ng sili. May gantong sili po sa Ilocos region. May nabibili rin po rito. Mostly sa mga Asian shops po may nabibiling ganito. Sarap po yan. Sarap din po yung iihaw. Tapos mag-ihaw kayong ganyan sa kamatis, kamasin po ninyo. Tapos may inihaw din kayo na isda kaya preto. Napakasarap. Ito po, maglalagay na po yung mga natira ko pong mga daing, iba-iba. May alamang, may sapsap, may dilis. Lagay ko na po ito. Naglalagay din po ang bagoong. Pero siyempre titikman ko po yung alat. Kung medyo maalat, magdagdag ng mainit na tubig. Pag magdadagdag kayo ng sabaw, siyempre sa Pilipinas, di ba? Yung mainit na tubig na para hindi na kayo maghihintay ng pakulo. At baka mamaya maubos yung gas ninyo, di ba? So, magkukonsume lang yun ng energy ninyo. Sayang naman yung oras sa pagdalahiraan ninyo. Di ba? Pektos din kayo ng konti, yung ngalong-ngalong nyo, kailangang epektos ninyo. Baka mamaya sa isang araw hindi ka na pagsasalita, babawahin nga ninyo. Yan, naamoy ko na po yung sibuyas, yung mga daing. Yung daing po nga palang nilagay ko, hindi po maalat po yun. Tama-tama lang yung alat. Tignan natin. Walang alat. Konti lang. Maglalagay na po ako ng just hold on. Maglalagay ng just hold on. Ano po yan? Ito pong labong. May nabibili po dito sa Philanthropy Asian Shop. Mga preserve. Pag bibili kayo ng maganto, hugasan po ninyo. Pag binubuksan ko po, dito ko na hinugasan sa loob sa dinedrain. Diba? Para hindi na dagdag hugasin. So, makakapag-natipid pa kayo ng tubig, di ba? Matutuwa pa sa inyong ina mo. Hindi ka nagkaaksaya.
Nanay ko pag nakakita po yun ng mga ilaw sa gabi hindi makatulog. Tapos pag nakakita siya ng mga bagong appliances, ang umiikot sa utak niya, tataas ang bayad sa kuryente. Di syempre siya po lagi nag-iisip ng bayarin. Lutuin po muna natin yung labong kasi yung labong may parteng iba na magayot o mabunot. Ayan, meron po ang homemade na bagong na isda. Ako lang po gumawa po niyan. Yung isda, nilagyan ko po ng asin. Kung 1 kilo yung isda, mga kalahating kilo po yung asin o triple, depende po sa inyo. Kailangan po talaga kasi maalat. Tapos nilagyan ko po ng patis. 1 kilo po yung isda. Yung patis siguro mga 1/4 cup. Ganun po. Dilis po yung nabili ko. Binlender ko. Nilagyan ko ng konting tubig para madurog ng maayos. Tapos, eto po. Ano na po yata ito Magigit 5 months. Nahalo-halo ko. Napakabango. Perfect na perfect sa ibang lutuing Ilocano. Lalo na sa mangga at bagoong. Pero kung kumain pa tayo mamaya ng mangga, meron po akong maraming sibuyas at bawang at sili na may taba na chicharon na gisadong bagoong alaman. Ayan. Kumukulo-kulo na po itong iluluto natin. Lalagay na po ako ng bagoong. Mas maganda po yung kulo ganyan dahan-dahan. Para pag nilagay nyo po yung bagoong, hindi naluluto agad kasi minsan kapag biglang naluto ang bagoong, medyo parang namumuo-muo. Ganda po yung dahan-dahan. Para ibang mga nilagay nating sangkap, katulad ng labong, na-absorb yung lasa ng bagoong. Diba? Tapan po muna natin yan. Yan, kuluan na po. Siyempre depende po sa inyo kung ano pa yung ibang pampalasa na gusto ninyong ilagay. Diba? Lagay ko na po itong ating Peniban English name po, fungi porcini with H yung fungi, Italian po yun. O general name King Bulit. Marami po kasing King Bulit. Ito isa sa pinakamasarap. Sa Italy po syempre nilalagay po nila yan sa pizza, sa pasta, lalo na po sa risotto. At tayo po syempre Pilipino, adobo, pwede sa chop suey, pwedeng inihaw, pwede sa pansit. Naku, masarap po ito sa pansit. Bisa nyo po, kuha nyo ng pinong substitute po sa karne. Napakasarap ito sa sotanghon. Naku, panalo po ito pag dry. Pero sa dinding gusto ko po ganyan, frozen o kaya fresh na fresh. Sarap po yan. Pakaluan lang po natin yan. Ayan po, napakabango. Napasok pa ako sandali. Napakaganda po na resulta. Ito po yung gusto ko sa dinding. Nakamatis yan, nadudurog na. Kaya medyo maganda po yung kulay ng sabaw. Tingnan na po natin. Titingnan po ninyo, hipan po ninyo para malaman po ninyo itong lasa at yung alat. Perfect na po. Walang ka pang bagya kasi gusto ko dun sa bagoong naluluto pa ng konti. May nabili po akong mangga.
Hindi ko po alam kung anong klaseng mangga po ito. Masarap po ito pag na hihinog. Parang katimon po siya. Pero hindi kasi pag ganito, wala siyang asin. Spanish. Galing po yata ito sa Mediterranean. Kung hindi sa Italia o sa Spain. Yan po, pahaba po siya. Parang katimon ng laki. Ito po yung sasawsaw po natin sa... May konti siyang asin. Konti lang. Pero naglutong na ko. Para siyang mansanas na pahaba mo. Gagawin ko po Thai style. Tinas ko muna kung malutong talaga. Malutong pala talaga. Ganyan po sila eh. Magano. Magano ng mangga. Ayan. Gagawin ko na lang. Philippine style. O, ano ko yan sa daliri mo? Nadali. Nadali ng pagmamaroon. Okay na muna yan. Pamadagdagan ba? Ayan. Ready na po. Diba? May natira pa po kong chicharon. Yung giant. Sa freezer ko nilalagay. Kain na po tayo. Mabuhay yan. Maraming salamat naman sa Panginoon. Sama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Yung buko po kaliligo ko. Lagay niya po talaga pagkaligo ko yung dating animalistic. Animalistic appeal po ang tawag niya. Messy look. Magandang salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya niyo po sa amin. Naway ang bawat isa po iligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya pong bahala po sa amin sa panahon po ngayon, napakarami pong pagsubok, napakalaking pagsubok po Panginoon. Naway ang bawat isa po makausad at gumaling, lalo na po yung may mga pinagdadaanan sa puso at isipan at mga may sakit. Kaya po bahala po sa amin, sinusunan po namin sa inyo lahat sa kanilang ni Jesus. Amen. Bisan pa natin. Meron po itong mango banana shake na may konting lemon, wheat milk, saka yogurt. Hello. Blended po yan. Paminsan-minsan, di ba? Sarap. Nabili kong mangga ito. Nakanang nabili. Nahinog na po yung dalawa. Ito. Winner na winner yung lasa. Diba? Pick, clean, cook, and eat po tayo ng kabuti. At syempre, ibang ulam. Dali lang po ko lang ang kutsara. Nakalimutan ko. Tayong sabaw. Mainit na mainit pa. Itong kabuti po na ito, painiban ako. Kahit iprito niya lang o gisa, ang pakasarap. Konting asin lang, paminta, kaysa iprito niyo po sa bato.
luto muna natin ang bagay. Mahilig din yung kanin. Sa manggat bagong. At ang bagong mas lamang po yung tamis kaysa sa alat. Tapos may nung niluto ko po ito may chicharon. Masarap. May penny ba, no? Para po siyang mild chicken ang lasa. Mainit pa. Hop. Main pa rin kami. Puno na tala na pag umuulan, di ba? Kaya na. Kanina umulan. Ngayon, malamig po yung singaw. Ito maraming sibuyas, bawang. Kita nyo lang po.
Sili medyo marami rin. Saka taba ng chicharon. Taba to ng chicharon sa chicharon. Di ba malaki po yung iba nilagay ko po sa bagong ng ginisa. Itong tira ko, bukas makabili pang palaya at talong. Kasi ngayon, ayoko po munang lagyan ng pala kasi lasa ng kabuti gusto pong matikman. Dinamnam, sarap pag wala pang pag wala ang palaya kasi hindi nyo na halos malalasahan po yung lasa ng penibad. Pero ngayon, lagyan ko yung kamote. Ang palaya sa katalong. Itira ko. Oh. O kaya swimming pool, di ba? Sarap. Napakasarap. Alam ko sa Bulacan, pasarapan po talaga ng chicharon. Saka ng lugaw. Sabi ng shake, parang smoothie na rin. Smooth na smooth.
brain freeze. Paano po na bakit tayo magtapos? Pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ninyo po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po, mas mahalin po ang pamilya, lalo po mga magulang. Dahil kahit ano pong mangyari, hanggang sa huli magulang po ang kakampi. Kaya na pong bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalina isusabi. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi magandang araw. Laban na!